Nakakalungkot lang kasi magre-react tayo ngayon tungkol sa nangyaring breakup or cheating allegation sa ating kapatid na, ayan, yung social media influencer na to na very out sa kanyang comfort zone bilang isang femboy. So, instead na mag-concentrate sa cheating allegation, ay naging discriminatory yung kanyang mga comments such as ayaw nila sa mga femboy o kaya nagkakaroon talaga ng internalized homophobia within the LGBT community. So, habang magre-react tayo, ay papakita ko sa inyo etong ginagawa kong Hair Fix by Livestrong. Hindi to sponsored video ha, kasi hindi naman na tayo bumabata at nag-white na yung hair natin, kaya i-try natin i-cover itong white hair natin gamit ito. Color na to na dark brown ang pinili ko para hindi siya masyadong halata na nagkukulay ako ng buhok, na hindi mo na kailangan magpasalon pa na medyo pricey, o di ba? Before tayo mag-continue sa reaction, i-prepare muna natin itong ilalagay kong hair color na dark brown dito sa buhok ko kasi hindi na tayo bumabata and kailangan ko nang i-cover ang mga ebidensya na tumatanda na tayo. So, eto na nga siya. Bilang isang LGBT, pag-usapan natin itong nasa likod ko, yung background ko, yung cheating allegation ni ate nyong Becky. Dahil, siguro, dahil sa lukso ng dugo, hindi niya nakontrol yung sarili niya na maghanap or tumikim ng iba na habang meron siyang boyfriend. I'm not sure kung bi o kaya straight yung kanyang boyfriend na to. So, ang nangyari, instead yung cheating ang pinag-uusapan, ang daming mga members ng LGBT community na nagbabash sa kanya because she is or he is a femboy. So, habang pinag-uusapan natin ito, mag-hair color tayo gamit ang Livestrong Hair Fix na ang kulay na pinili ko dito is dark brown. Ayan. So, ang main issue dito kasi is yung cheating allegation turned into discrimination. Nakakalungkot lang kasi sa mundo ng LGBT na meron ding internalized homophobia or femphobia o kaya transphobia. Kasi yung mga miyembro natin na fem, mga out, mga ganyan, dinidiscriminate sila kasi nga out sila dahil sa tingin ng mga discreet or hindi halatang mga LGBT ay they are loud. So parang nakakahiya sila sa in public kasi naka-loud sila, nagko-cross-dress, mga ganon. Parang kinakhihiya sila ng ibang member na hindi pa out. So nagkakaroon siguro tuloy ng stereotyping. So, yung mga ibang discreet, naiintindihan naman natin na hindi pa sila out sa family nila. Tapos, wala pa, or yung iba ay wala pang nakakaalam yung tunay na sexual orientation nila. Ang problema kasi sa mga ibang LGBT ay although naiintindihan natin na mahirap talagang mag-out because of rejection o kaya parang tawag dito, i-disown ka ng family mo, pati sa work mo, lalaitin ka or ibubuli ka nila. Ito yung parang reason kung bakit parang medyo hindi okay yung pagkitungo nila sa mga fem na mga LGBT like yung mga out, yung mga gays, ganyan. So, I hope na nagiget nyo yung point ko, no, habang inaayos ko yung aking hair. So, hindi kasi tayo tumatanda, kaya hindi na natin napipigilan yung pagkakaroon ng white hairs. Pasensya na kayo, nanlilisik pala yung mata ko nung ini-edit ko. So, ire-redo ko na lang. And yung part 2 dito is from cheating allegation to internalized na homophobia within the LGBT community. So, habang inaantay natin na mag-oxidize yung hair ko, so, ito na yung last part ng reaction ko. In my own opinion, nakakalungkot talaga, no? Kasi instead mag-concentrate yung mga comments tungkol sa pag-cheat ni kapatid natin ay ang nagiging lumalabas tuloy ay nagkakaroon ng discrimination dahil femboy siya, na nagko-cross dress siya. Kaya makikita mo talaga dito na even within the LGBT community, makikita natin na walang unity. Kasi hindi natin mabablame na may mga
main character syndrome din yung mga ibang tao wherein feeling nila porke hindi sila halata, porke masculine sila ay nasa superior sila, nasa alpha sila na category within the LGBT community. Na ginagamit nila yung standing na or classification na yon para i-turn down yung iba. Siguro ang isang classic example ay sa chatroom, sa mga G-app, na pag hahanapin mo yung mga masculine na mga gays, yung hindi halata talaga, na alam mo yung bruskong-brusko, may kita mo sa description ng profiles nila na no to fem, pass sa halata, masculine to masculine only, top to top only, mga ganyan. So yun yung mga classic examples. Tapos, mapapansin mo na, kasi yung comment sa kanya, nagko-cross-dress ka kasi, kaya karma mo yan. Femboy ka kasi, kaya pinagtitiisan ka lang. Tapos yung iba naman, bet yung straight na boyfriend niya, so aagawin ko nila yung boyfriend mo kasi hindi mo deserve dahil halata ka, femboy ka, cross-dresser ka. So, ikaw na bumabasa nun ay parang nakakalungkot na even within the LGBT community, may mga discrimination and then ahasan. O, diba? So, after this, mag-aantay ako ng ilang minuto pa, like 20 to 30 minutes. So, makikita nyo, nagre-recede na ako. So, I think, kailangan ko na bang magpa-hair transplant hanggang dito? Char. So, anyway, aantayin ko siyang mag-oxidize. Tapos, maliligo na ako after this vlog. Kaya, I hope na-get nyo yung aking reaction video tungkol sa cheating allegation ni kapatid natin na LGBT katulad ng nasa likod ko na yan. And I hope na makahanap siya ng bagong boyfriend na nakakaintindi din sa kanya, na i-accept siya kung ano siya at kung anong meron siya, na walang abuse. O, diba? So, that's all guys. I hope naintindihan niyo yung aking reaction and tapos na ang aking pagkukulay sa buhok. So, hindi ko na kailangan mag-punta sa salon para makatipid. O, diba? So, yun lang. Happy New Year and God bless.